Nine gifts po tayo dito sa katawan po ito that there is carnal Christian. Pero sa ating tinatanganan ngayon ay hindi na natin pinapangalawan. That's why those teaching ay patuloy na kumakalat. Hindi lamang po kumalat po ito, kundi nag-emerge. Right? Sa bawat nasasakupan ng isang Kristyanuhan. Para sa atin bilang mga reform ay hindi na tayo naniniwala dito sapagkat before ay naniniwala po tayo that there is non-Christian, right? Isang klase ng tao po yun. At pangalawa ay merong mga Kristiyano. Yun yung dalawang na ating pinapaniwalaan. Pero before, there is merong pangatlo. No? Yung tinatawag na Kristiyano but is living a non-Christian life. Yun, tatlo. No? Tatlo ang kanilang pininiwalaan. Yun ang pinapaniwalaan po natin. Yung tayo pa ay nasa pinanggalingan po natin. This time ay dalawa na lamang po ang klase ng tao. Ito ba ay posible? Of course. Ngayon po sa salita ng ating pag-aaralan sa po ito. So again, ay basahin po natin ang Romans chapter 8 verse 5 hanggang verse 8 na sinasabi po dito sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos sapagkat hindi ito napapasapok sa kautusan ng Diyos ni hindi na maaari. Ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay-libod sa Diyos. Manalangin po tayo. Salamat po Diyos sa aming pagkakataon na mabasa at mapangkain muli ang mga salita sa pagkakataon ito. Kaya po kami po ay lumilimos ng tulong ng banal ng Espiritu na biyahe niyo po kami ng pangunawa. Lalo na po sa mga tabuhan na nagbalang makakayanin ng Diyos ay malayo ang patutunanan sa ating pagkakataon. Kaya po, maraming salamat. Ito ang aming nalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Right, so again, no, ating sisisirin kung ano ang ibig sabihin ng verses pong ito. Una sa lahat ay merong dalawang klase ng mindset. Mindset, yung kaugalian ng pag-iisip ng tao. Yung kanyang kaisipan. Dalawa lamang ang merong kaisipan ng tao. Lahat ng tao ay meron lamang dalawang mindset na tinatawag. Kasi sinasabi po ni Paul dito sa verse na binasa po natin, for those who are according to the flesh set their minds on the things about or the flesh. In verse 5 sa ating verse na binasa. Now, ating tignan. Ano ang sinasabi po nito of the flesh? Sa laman. Sabi po ng ating binasa, those who are according to the flesh are those who are in the flesh. According to the flesh, ay sila yung nasa laman. Na ang ibig sabihin po nito, ang kanilang kaisipan ay naghahari ng mga bagay na kung saan ay nandoon ang carnality. Ibig lang sabihin, ang taong ito ay nabubuhay in carnal, fleshly realm. No? Nasasakop sila ng kaisipan na kung saan ay mga carnal na bagay. Na ibig lang sabihin, nasasakupan po sila. They are governed. No? Na kontrolado po sila ng mga flesh, laman, rather than the Spirit of God.
Okay? Ibig lang sabihin, itong mga taong ito, wala sa kanila ang banal na espiritu. Hindi sila control ng banal na espiritu. So, flesh, alam natin sa ating pag-aaral, ay alam po natin ang ibig sabihin po nito. Pero sa pangkalahatan, ibig sabihin po nito, it is tawag ito, fleshly appetites. Meron siyang carnal appetites. Ibig lang sabihin, lahat na hindi naaayon, angkop sa salita ng Diyos o kontra sa Diyos, ayun yung mga carnal flesh. Na ibig lang sabihin, nandoon yung mga sinful desire, worldly pursuit. Kasama po yun, worldly pursuit. And even material pursuit. Mga material na bagay na ninanais po natin na maganap, including secular beliefs. Hindi lamang po yun, kundi self-interest and self-promotion. That's all the fleshly realm, carnal ang tawag doon. Na ibig sabihin, ang mga taong po ito, ang kanilang kaisipan ay nakasentro sa lahat ng bagay, mga mundong bagay. Doon nakasentro lamang ang kanyang kaisipan. O walang kaisipan na magpasalamat sa Diyos o hanapin man lang ang Diyos. Na ibig lang sabihin, ang kanilang kaisipan ay kontrolado ng sanlibutan. They have a worldly mindset. Ang kanilang kaisipan ay doon lamang po nakasentro. So, anong ibig sabihin ng set their minds? Sa Greek word, it is proneo. Okay? It is proneo. Mabigat na salita po ito. Hindi lamang basta ito ay sumali sa kanilang kaisipan, kundi ito ay na-absorb, nasipsip. Okay? Nasipsip nila yung mga bagay. Ano, ibig lang sabihin, they have sharply minded na gusto nila, ito lang ang kanilang gagawin. No? Hindi lamang po ito atsamba na naisip niya, kundi ito ay occasional. Right? Lagi na ito po ay kanyang iniisip. Ibig lang sabihin, itong mga fleshly things ay kanyang pinamumuhay. At nakatuon siya lagi those things. Ibig lang sabihin, ang taong ito, wala na siyang pakundangan, kundi lahat ng kanyang takbo ng buhay ay nakasintro lamang sa mga bagay ng pagkasanlibutan. Na ibig sabihin, ang tangi, ang buong buhay niya ay umiikot lamang around living for the things na kung saan ay makamundong bagay. So, sino siya? Sino ang taong ito? Those unconverted people o person in this world. Ito yung mga tao. So it means, ang taong ito ay, kung tinignan po natin, talagang kaawa-awa ang kanyang nalala mo. There is no hope. Wala man lang siyang pag-asa na tignan kung saan mapapahamak ang kanyang sarili o ang kanyang kaluluwa. So it means he is constantly living according to the flesh. Ang kanyang kaisipan ay talagang hindi na mababago. Okay? Pero para sa mga mananampalataya, this is possible for him. Okay? Alaman naman ang Kristiyano ay meron siya nito. Okay? It is impossible for a true believer na ang kanyang isip ay hindi nabago, hindi man lang nakatawid sa mga bagay na spiritual. Kaya ang madidistinguish po natin
sa sarili po natin. I am still in the flesh, or ako ay nabubuhay na ayon sa Espiritu. Kaya makikita po natin ang opposite ng Kristiyano at hindi Kristiyano. So, ibig sabihin, of the flesh, those are people na hindi po na-convert. Of the Spirit. Okay, tingnan po natin kung ano po ang sinasabi of the Spirit. Ibig lang sabihin, but those who according to the Spirit, the things of the Spirit. Ibig lang sabihin, si Paul ay kinaklaro niya po ito, yung distinction between the two. Kinaklaro ni Paul po ito. Kasi ginamit na, why he used but para lang mamarkahan yung contrast. Para makikita po natin yung contrast. At least, ma-determine po natin talaga ito ba ay Kristiyano. Kaya this is a big question for us na kung ba talaga ay namumuhay ayon sa Espiritu. Right? So, of the Spirit, it is referring to a believer. Okay? Na ibig lang sabihin, ang sino man na naka-Kristo, opo, naniniwala po tayo na merong pagbabago sa iyo. You are now become a new creature. Diba? Bakit? Kasi nabago ka. Nabago ang puso mo. So, tingin sa'yo, bagong nilalang. Anong klaseng nilalang ito? That's the distinction na makikita nila. Nagbago ang taong to, while before, ang taong to, talamak pa na makasalan, katulad sa akin. Diba? Yun yung distinction. Kaya sometimes, ginagamit lagi yung salitang, yun yung a creature. No? Yun yung distinction. Yun yung pagkakakilala po sa atin na kapag tayo po ay nakay Kristo, tawag po sa atin, it's a new creature. Wala na kasi yung luma na ginagawa po natin. Kaya ito yung sinasabi. So, ibig lang sabihin, lahat po tayo ay galing sa sanlibutan. Right? Walang makakapagsabi, hindi ako galing sa sanlibutan. No, tayo po ay galing na once we live according to the flesh. Okay? Dahil nga lang, dahil ikaw ay nakay Kristo na bago, ibig sabihin na bago din ang ating kaisipan. Dati, nakasentro lamang sa laman. Now, because of his new birth and the truth of regeneration, that's the good word na dapat natin sabihin, na regenerate. Kasi bago, born again, yun binabalik-balik. Kaya nagkagulo po sila. No? Burn again, kaya nga kinontra nila na burn again. Okay? Kasi siyempre, asahan ng mga tao na sinasabi mo born again ka, pero nakita nila, still, gano'n pa rin. Kaya tawag sa kanila. So it means, mas maganda kung tatawagin po natin yung katotohanan ng regeneration. Ay, nang ibig lang sabihin, from fleshly realm, ay na-convert po tayo sa spiritual realm. Ito ngayon yung ating pinamumuhay. At yan yung mga tao na kung saan namumuhay sa liwanag ng salita po ng Diyos. We believe in the Spirit. Now, the things of the Spirit. Ano yung mga bagay pong ito? Those things that belongs to God. No? Pag-aari ng Diyos po yun. Ano yung mga things of the Spirit? Meron ba tayong natatandaan ng mga bagay na sumali sa ating mga kaisipan? Ano yung mga bagay po yun? Mga bagay na galing sa Espiritu. What are those things? Bilang sabihin, the things that belongs to God such as kingdom of God. Diba? Yun yung mga bagay. Kaharian ng Diyos, the Son of God, the Word of God, the Truth of God, and the will of God. Diba? Yun po yun, things of
the Spirit. Ano naman yung according to the Spirit? According to the Spirit. Mayroong pagkakaiba po ito. There is a totally different. Okay? Na ibig lang sabihin, mayroong pagkakaiba regarding sa mindset. Right? Kaya maliwanag na maintindihan mo, maliwanag na makikita mo sa isang tao kung sino talaga po siya. Right? Identification po yun. So, makikita po natin ang sanlibutan. Okay? Ang sanlibutan kasi makikita po natin that there are different affection and desire. Okay? While sa atin, bilang mga Kristiyano, ano ang dinidesire po natin ngayon? Diba? Ang dinidesire po natin ay yung mga spiritual na bagay, lumago, tumibay ang ating pananampalataya, maging witness ng ating Panginoon, when life, death, yun yung dinidesire po natin. Kaya contrast sa dinidesire ng mundo, they are desiring about the things of the flesh. Now, tayo ay we are desiring the things of the Spirit. Kaya nung tayo ay naging Kristiyano, para magiging Kristiyano ka, ano ang katibayan na ikaw ay naging Kristiyano? Kasi isa patlong Kristiyano na ako. Diba? Walang maniniwala sa iyo. Bigat mo din nila nakikita kung ano yung gawin mo. Okay? Kung ano yung ano ka. Okay? Kaya question po yun. Pag nagsabing, Kristiyano naman ako, Kristiyano din ako. Right? Kaya titignan po natin, to become a Christian is to be moved from the first realm into the second realm. Yun yung palatandaan na tunay kang naging Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabihin, born again din ako. Wala naman. Hindi na pwedeng basihan po yun. Kundi yung bagay na dati ikaw ay nagsasarili ng sanlibutan. Eh ngayon, na-transfer ka na sa mga bagay na spirito. Na ibig lang sabihin, we are no longer live in old realm. Wala na po tayo doon sa kaharian ng sanlibutan. Hindi naman po pwede yung isang paa mo nandun sa sanlibutan, yung paa mo nandun sa tagito, sa makaspiritual bagay. Kaya tingnan nyo yung nangyari doon sa doon na nagtuturo si Peter, nagtuturo sa taas, sa third floor. Yung isang si Tecos ba yun? Nakikinig. Yung isang paa niya nandun sa sanlibutan, yung paa niya nandun sa loob. Kaya nahulog siya. Maaaring mas mag-God yung kanyang pagkasalamuha sa sanlibutan. Kaya nahulog, namatay. Nakita po natin yung spiritual significance, no? Na kahit sabihin mo nagsisimba ka ngayon, pero yung isang paa mo nasa sanlibutan, there's come a time na ikaw ay mahuhulog at mamamatay. Yun po yung spiritual significance noon. So, we cannot have one foot in and one foot out. Right? Hindi po pwede. Hindi po pwedeng gano'n ang identification ng isang Kristiyano that there is carnal Christian. Hindi po pwede po yun. Sabihin mo na lang na hindi ka Kristiyano, much better. Para at least maintindihan ka, ma-revert ka ulit, ma-share ka ulit ng totoong gospel. Di ba? Dito makikita po natin, in Galatians chapter 5, verse 16 to 25, doon diniscuss the contrast between living according to the flesh and living by the Spirit. Takaroon po natin po yun. Para ma-identify po natin, nasaan ako sa pagkakataon po ito? Baka nandito pa rin ako at hindi makatawid. No one knows. Hindi namin masasabi na ikaw ay nandun dahil hindi naman tayo araw-araw magkasama.
Magkakasama lamang po dito tayo sa loob ng simbahan. Of course, there is a deception. No? Kapag nandito ka sa simbahan, holy word lang daw. Kaya hindi ko natin nasasama. Only those people na ikaw ay nakikita kung ano ang ginagawa mo. Right? Kaya makikita po natin. Okay? So, in verse 19 to 21 down, ay makikita po natin doon yung trabaho ng laman. That's why Paul provide a list. No? Nag-provide po siya ng listahan kung ano ang gawa ng mga laman na kung saan ay ito ay isang kasalanan na ginagawa at attitude which is characterized a life live apart from God's guidance. See? And so, nagsabi si Paul ng mga bagay. Baka nandito po tayo. Okay? Kasama po dito yung mga matitinding mga kasalanan. Walang matinding kasalanan. Lahat po yan ay kasalanan. Pero binanggit po niya some several sin na kung saan ito ay laging ginagawa. That's why Paul warns those who practice such things. No? Pinaalalahanan ko niya. Maaaring some of us ay gumagawa po nito. Right? Bagay, ang address ko dito, those things na ginagawa ng tao ay cannot inherit the kingdom. No? Ibig sabihin, hindi ito mga ligtas. Okay? Those people na binanggit po dito na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, sila po yun. But for us, ay hindi po yun. Because we are looking by the Spirit. No? Sinasabi po ng verse 16 to 18. Inaano po natin ang Romans chapter 8. Expose po natin. Doon po sa verse na ginamit po natin. So, ganun pa man, balak po ni Paul, he urged those believers, pinagsabihan po niya yung mga mananampalataya to walk by the Spirit. Okay? To walk by the Spirit, indicating the characteristic. Ibig sabihin, ang taong to, he was led by the Holy Spirit. Ayun yung dapat makita po sa atin. Kasi ino-contrast po niya yun sa mga tao na kung saan they are desiring the fleshly life. Kaya in-highlight niya between the two. No, importante po once na in-highlight, hindi po kasi distinction po ito and identification po ito kung talagang Christian ka. Okay? Kaya in-highlight na po yun. Could be, maaaring ang Kristiyano na nagsasabi nito na siya ay gumagawa, hindi na po pwede na ito ay carnal Christian. Meron bang gano'n? No. Okay? Dalawa lang. Kaya dalawa lang ang ginawa po. Okay? Bakit kasi ang mga Kristiyano, ang gawaan ko ng Kristiyano, the Spirit is leading away. Tayo ay inaakay ng Diyos, ng banal na Espiritu to make a sin, away from sin. Okay? Ang trabaho ng banal na Espiritu sa mga Kristiyano ay alisin ka para gumawa ng kasalanan at patungo sa kabanalan. Yun ang trabaho ng banal na Espiritu na meron tayo. Pero kung ikaw ay nananatili doon at ayaw mong umalis, tangin mo ang sarili. Questionin po natin ang ating mga sarili. Okay? Dahil ang Kristiyano, we cannot live in the flesh. Bilang Kristiyano, hindi po tayo pwedeng mamuhay sa laman. Okay? Pwede kang mamuhay from Monday to Saturday with the fleshly desire, and then pagdating ng Sunday sa akalang mamumuhan yung may banal na Espiritu, it cannot be.
Hindi ko pwede kasi kapag ikaw talaga ay naging Kristiyano, naging tunay na ikaw ay na-redeem, na born again, tandaan po natin, we are totally uprooted from that sin. Tayo po ay itinanim. Okay? From that, ikaw ay linubot at muli kang itinanim for a new realm. That is the Spirit lives. Pero kung nandoon ka pa, okay? Hindi pwede. Bilang Kristiyano, you have now the mind of Christ. Okay? Anong ibig sabihin nito? Na nasa iyo na ang kaisipan ni Kristo. Ibig lang sabihin, you have the totally new worldview and perspective on life. Okay? Nabago ang pananaw mo sa sanlibutan at nabago ang perspective mo sa buhay. Diba? Dati hindi mo nakikita ang eternal, divine plan, God. Ito yung isa pang patutuo para sa atin. Na alam po natin that there is a divine and eternal perspective. Ngayon ang nangyayari po sa atin. Okay? Na dapat, kung naniniwala po tayo, that there is also a radical change in our life. Di ba? Nangyari din po yun. Bagaman mayroong proseso ng ating sanctification. Pero there is a radical change. Ito yung nangyari from down to fleshly realm ay napunta po tayo sa spirit realm. Yan yung nangyari po sa atin. Kaya magkaiba po ito. There is a totally different. Okay? Kaya hindi ka pwedeng mamuhay sa dalawa. You cannot live both at the same time. Meron bang gano'n? Meron bang Kristiyano at criminal Christian? It cannot be. You cannot live both of them. Okay? Kung hindi, may ipa sabihin natin, hindi ka ligtas. At least, magkaroon po siya ng isip. Kaysa yung sasabihin po natin, makakatabid ka rin siya. Diba? Pahamak sa kanya yun. Kaya sabihin mo, hindi ka talaga ligtas kapag bumalik ka. Balikan mo ang Panginoon. Balikan mo yung saan napako ang Panginoon para sa iyo. O para sa mga makasalanan katulad mo. Ganun. Kaya bilang mga mananampalataya, tandaan po natin. Tayo po ay namumuhay sa isang kaharian after our salvation. No? From fleshly realm, we are transferred to other realm. This is the realm of the Spirit. Okay? Na kung saan ang ating kaisipan ay natali sa mga bagay na makamundo. Now, ikaw ay nasa mga bagay kung saan ang mga Espiritu ay nasa. We are now set on the things of the Spirit. Kaya magkaiba. Hindi po pwedeng there is carnal Christian. Kailangan po natin tanggalin po. Okay? At sinasabi po sa ating text that there are two destinies that two people. No? Sigurado po ito. Ito po ay sinasabi ng Biblia. Now, we have to go in verse 6. Okay? Kasi dito, isinit po yung contrasting mindset. Okay? Na kung saan ay magkaaway ang kanilang direksyon at natatapos
sa dalawang lugar. Okay? Ang lalim. Na ibig lang sabihin, ang verse 6 ay sinasabi ko ang contrast ng bawat mindset. Merong dalawang opposite direction na matatapos sa kanilang dalawa na kung saan patungo sa magkaibang lugar. That's why Paul writes, for the mind set on the flesh is what? Kamatayan. Okay? Ibig lang sabihin, ang tao daw na ang kanyang isip na nakasentro lamang sa laman, patungo ito sa kamatayan. Pero, ang isip na kung saan nakatuon sa Espiritu, anong meron? Sabi po ng verse 6, balikan po natin. Merong buhay at kapayapaan. Okay? Yung meron po tayo. Thing na dapat po natin isipin po. Right? So, biglang sabihin, kapag ang iyong isip ay nakasentro sa Espiritu, is life and peace. The mind set on the flesh is obviously not talking about the believer, but rather the unbeliever. Kaya kawawa ang taong ito. So we should bring them about this truth. Kung hindi, talagang mag-i-enjoy po sila. Okay? Hindi sila makakabawin. Okay? Kaya nakasentro po dito sa mga tao na wala kay Kristo. Kaya sila ay patuloy at magpapatuloy ang kanilang buhay sa isang bagay which is the spiritual state of death. Kaya hindi naaabot ang mga taong ito, mananatili sila sa kanilang kalalagayan. Napag-usapan po natin ang death, ang kamatayan. Sinasabi ni Paul, the mind set on the flesh is death. Ano ang ibig sabihin po nito? Paul is really referring. Ano ang pinapatungkulan po ni Paul po dito? Ano ang magiging outcome ng buhay ng mga taong ito? Ano, saan at patungo ito? It is eternal death. It is the second death. Yun yung sinasabi ni Paul. Di lamang namatay sila sa katawan, kundi pati sa kamatayan ng pangalawa ay sila ay patungo. Kawawa ang mga hindi maabot ng magandang balita. Pero si Paul, ay patuloy na sinusulat po niya ang Romans at pinapalahanan po niya klaro na kanyang sinasabi na ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Kaya ang sino man na namumuhay ng kasalanan po ito sa paghahari ng kasalanan, magiging resulta po nito ay kamatayan. Ibig lang sabihin, they are in spiritual state of death. Tayo din ay galing po dyan before we converted. Galing din po tayo dyan. Okay? Na dapat tayo ay patungo sa kamatayan. This is the next death. Okay? Imagine yung ating kalalagayan. We are almost like horse. Okay? Na biglang sabihin, bangkay ka na, patungo ka na lang sa grave. Yun yung sitwasyon po natin before we convert. That's why Paul continues, sabi po niya, therefore, what benefit were you
then deriving from the things that you are not ashamed. Okay? Na ibig lang sabihin na kung saan ang kamatayan ay para sa mga wala kay Kristo. Kaya pansinin po natin si Paul kapag nung sinulat po niya ang Romans, lagi niyang i-emphasize. Diba? Inalikan pa natin. Pagbalong po natin ang Romans from chapter 3, he was emphasizing about the wages of sin. Lagi po niya mga sinasabi po yun. The wages of sin is death. The result of sin is death. The wages of sin is death. Okay? Palagi niyang sinasabi po ito. Okay? Ngayon, biglang sabihin, hindi ito physical death, kundi ito ay eternal death. Spiritual death. It is eternal death. An eternal destruction. Eternal condemnation. Ang bagay ito na, lahat ng eternal na judgment. Okay? Kaya sino man ang namumuhay sa laman, of course, he will end up in eternal death. Now, para sa atin, alam po natin, sinabi po ng verse po natin, that there is life and peace. Sinasabi po ng verse po natin, in verse 6. Okay? Ito ay pinapatungkol sa mga mananampalataya, those who are redeemed, those who are born again. Okay? Kaya sabi again, in verse 6, but the mind set on the Spirit is life and peace. So, ibig lang sabihin, Paul described these verses, no? Na ang bawat mananampalataya kay Kristo, bawat tao na redeemed, okay? Na biglang sabihin, your mindset is totally reversed. Totally reversed. Okay? Mapunta kay Kristo, there is a turn around. Nagbago. Nakikita po natin ang nangyari sa atin. Kung sino po tayo at sino po sila. Tayo ay because we know Christ, we believe Christ, naniniwala po tayo sa ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo, and then we trust. So ito ang nangyari. So there is life and peace for you. Kaya makakatulog ka ng maayos. Na i-enjoy mo ang buhay dahil sa iyong kalalagayan. Kaya ano yung buhay na pinapatungkol po dito, mga kapatid, hindi buhay na nandito po tayo. Ito po ay eternal life. This is eternal life in the ages to come. Bilang sabihin, sigurado tayo sa buhay po ito. Okay? Na ibig lang sabihin, merong complete destiny, meron tayong kasiguruhan. Okay? Na nakasalalay po sa atin, nakahanda po sa atin, those who belongs to God. Yan po yung sigurado. Those that mind set on the Spirit. Yun yung sigurado. Okay? Kaya matichip po natin ang ating mga sarili. Kung tayo po talaga ay nandudun pa sa lamang po yan, baka nag-i-enjoy po tayo po dyan. Okay? Kaya kung wala sa iyo ang buhay at kapayapaan, okay? Pero kung nasa iyo, of course, dahil alam mo, you have reconciled to God through the cross of Christ. Okay? Na ibig lang sabihin, ang pinapatanggulan ko dito, that is the eternal state of reconciliation and acceptance with God. Okay? Para maintindihan po muli natin, the two different mindset led to different destinies. Okay? Meron talagang pagkukuhan ko yan. Yan po yung laging sinasabi ko ng
Diba? Tandaan po natin, bawat tao ay patungo po sa kanilang destination. Okay? Either eternal life or eternal life. Alam mo natin po yan. Ang huli ay mayroong dalawang disposition. Ano yung disposition? Ito yung disposition ng unbeliever. Okay? May mga bagay na dapat po nating tignan about the unbeliever. Sinasabi po ng verse 7 hanggang verse 8. Ano sinasabi po doon? For those unbeliever, there is hostility. Mayroong bukot toward God. Okay? Ibig lang sabihin, yung bukot ng Diyos ay nandun sa tao na kung saan ay namumuhay ang isa. Kaya nga sabi po ni Paul in verse 7, all rise because the mind set on the flesh is hostile toward God. Okay? Ibig lang sabihin, ang kaisipang punto ay burned by the flesh, controlled by the flesh, set upon fleshly things. Ang tao po sana, they are hostile toward God. Ang ibig lang sabihin, they are hatred, enmity, and legal opposition against God. Na ibig lang sabihin, ang taong ito ay hindi po siya. Okay? Na ibig lang sabihin, they are hostile toward God. Ang mga taong po ito, they are active rebellion against God. Kaya yung tatandaan that they are indifference toward God. Kaya nga pakulit-kulit na sinasabi nito, they are hostility toward God. Okay? Those people, those unbelievers are hostile in mind toward God. Saan sila patungo? Nabiglang sabihin ang mga taong to they are going deeper their action. Lalo pang magtatak sila. Tuloy na sila po ay against sa Diyos. Ayaw nila. Okay? Ayaw nilang makarinig. Dapat mamuhay po sila ng meron takot sa Diyos. Kasi sa kanila, mamumuhay po sila ayon sa kanilang kagustuhan. Okay? Ang tendency po nun, ayaw nilang matali sa Diyos. They want to bound by God. Ayaw nila. Ayaw nilang maniwala. Ayaw nila pagtiwala sa Diyos. Kaya pinabayaan sila ng Diyos. God wants to continue to go their own way. Tapos, nandun natin, nakikita pa natin, paano maging arrogante, ang mga tao po, nakikita po natin, how they are prideful. Kaya pinagit lahat ni Paul ang mga bagay na nangyayari sa kanila. Wala kang makikita ng pagpapakumbaga. There is no humility, submission, or any surrender in them. Ayaw nga nilang pasako. Kahit sabihin mo, ito yung sinasabi na sabitan ng Kristo, ayaw nilang magpasako. Makikita mo ang outward morality. Makikita mo, there is an outward morality in their life, but deep in heart, they refuse. Talagang patuloy pa rin sila na ayaw magpasako sa
authority po ng Diyos. Lagi nilang sinasabi sa kanilang isipan about the superiority, about the mindset. They are above the word of God rather than in submission under it. Kaya makikita po natin lahat ng mga ginagawa po nila ay ganito po. Yan po yung kanilang distinction. Kaya sila na nagpapatakbo ng kanilang mga buhay. Meron silang standard na sinusunod. Ayaw nilang ipasako sa salita ng Diyos. Diba? So and so. Ganito ang laman ng kanilang mga puso sa mga taong mayroong kamundong laman. Diba? Pilit nilang sinasabi na kaya nilang maging Kristiyano. Diba? Kung ano yung ginagawa, going to church, doing the things in the church, akala nila sila ay Kristiyano na. Okay? Kaya makikita mo natin yung kanilang moral ability to become unrepentant. Hindi nila kayang baguhin ang kanilang mga sarili. Why? Because they are incapable in submitting to the Word of God. Kaya patuloy na sinasabihan ni Paul ang mga taong ito. Those people set their mind on the flesh ay wala pong kakayahan na gawin ang mga bagay. There is a stubborn resistance sa kanila. Ibig lang sabihin, they are unable to use. Kailangan mo nila ang Diyos, pero ayaw ko nila. Okay? Unless God grants salvation, hindi nila talaga masusunod kung ano ang batas ng Diyos. Right? It is impossible for the unbeliever to please God. That's why Paul continues, and those who are in the flesh cannot please God in verse 8. Okay? Kaya yung mga nakikita po natin, baliwala po yun. Di ba? May mga nakikita po natin na paano nila igalang ng Diyos. Minsan nga, baklaran o antipulo, talagang nilalabad po yun. Maluhod pa yun. Just to show na talagang mayroon silang Diyos. Pero doesn't matter. Okay? You cannot please God. Yan yung kanilang lifestyle. Cannot please God. Na ibig lang sabihin, walang kakayahan ng taong ito o kapabilidad para ma-please ang Diyos. Eh, paano naman tayo? Paano natin nabigyan ng parangal ang Diyos? Ano natin ma-please ang Diyos? First step is to believe in Christ. Diba? Unang hakbang at kailangan paniwalaan mo si Kristo, ang ating Panginoon. Why? Because sinasabi po sa atin, without faith, it is impossible to please God. Diba? Wala kang pananampalataya kay Kristo, posible na ma-please mo ang Diyos. Yan ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. Kaya tandaan po natin kung saan po tayo. Ito yung distinction para mapaghiwalay ang pananampalataya at hindi mananampalataya. Now, tingnan po natin ang disposition ng believer. In verse 9. After na mabanggit po niya yung disposition ng mga unbeliever, ngayon naman ay sa mga believer. Kaya Paul begins the word however. Okay?
na kung saan ay sinasabi po dito ang contrast. Okay? Kaya bumaling kaagad, Paul turns away from the describing of the lifestyle, nature, and disposition of the unbeliever, addressing the believers in the church. Kaya nakita po niya. Kaya sinabi niya, however, kaya tumawid po siya. Sabi niya, kayo ay hindi nasa laman at kayo ay nasa spirito. Okay? Hindi lamang po yun. The Spirit of God dwells in you. In verse 9. Okay? Na ibig lang sabihin, walang mananampalataya na namumuhay po sa laman. That's true. Dapat wala ka po dyan. Okay? Na dapat mamimili ka pa. Gusto ko dito sa laman o sa Espiritu. No. Kasi ang pattern ng buhay po natin ay nakatuon lamang sa Espiritu, hindi na sa buhay laman. Okay? Now, kung ikaw ay nabubuhay sa Espiritu, hanggang mo, nasa tama kang pamumuhay. Na ibig lang sabihin, we live in the Spirit. It's a whole life dedicated to the Spirit. Okay, so, ating tingnan, ano ang sabihin ng the Spirit? Means that you are in Christ. Ikaw ba talaga namumuhay kay Kristo? Check po natin. Baka hindi. Baka nandang pa tayo out of the Spirit, hindi na in the Spirit. Ang ibig sabihin ng the Spirit, you are in Christ. Yan ang ibig sabihin po nun. Inilagay ka dyan ng banal na Espiritu. Okay? When you are in the Spirit, the Holy Spirit lives within you. Diba? Sabi po ng kasalatan, your body is the royal residence of the Holy Spirit. Nananang po sa iyo ang banal na Espiritu. Our body is the temple of the Holy Spirit. At patuloy na sinasabi po ni Paul na ang bawat mananampalataya ay nananahan ang banal na Espiritu. Therefore, we are in the Spirit. Yan ang palatandaan. Okay? Na ibig sabihin, kapag nasa control ka ng Spirit, you are under the governing power and control of God. Kaya nga kapag tayo nagkakamali ang nakbag po natin, something na merong nagpupundik po sa atin. Hindi ba na-experience po bilang Christian? Sometimes, mali yung ating hakbang, pero there is conviction na ating nakikita. Kapag nagkamali ka, binabalik ka ng Diyos. Kapag napawali ka na sa simbahan, matagal ka na hindi ng simbahan, binalik ka pa rin ng Diyos. Yun yung trabaho ng banal na Espiritu ng ating Diyos. Ayun yung palatandaan. Ikaw ay isang tuloy ng Diyos. Mga kapatid, for our application, there is a self-examination. Okay? So, kailangan ko din i-examine ang ating sarili. Hindi lamang ito. Hindi tayo lang. Everyone needs to examine ourselves. Whether we are in the flesh or in the spirit. Ikaw ba talaga ay naka-Kristo o baka ikaw ay nasa mundo? Ikaw ba talaga ay ligtas o ikaw ay nawawala? Ikaw ba talaga ay converted or unconverted? Kailangan po natin. We need to examine ourselves. Whether we are within, regenerate, o ikaw ay pinanganak talaga by the Spirit of God. Examine ourselves. Kaya nga si Paul ay talagang ipinakita po niya ang dalawang sign para makita po natin. Sinabi niya, dati ligtas. Hindi natin matito. Talaga, ligtas po tayo. Whatever. Paano man ang ginagawa ko na. Nag-set po siya ng distinction between the two.
Okay? Para masigurado na talagang nasa tama po tayo sa harapan po ng Diyos. Para hindi tayo makundeng, it is right to see na tayo ay na kay Kristo. Diba? At isa lang po yun para tayo ay makundeng. Hindi ang ipagtanggap kay Kristo. Pagkilala kay Kristo at pagtiwala kay Kristo. Pangalawa, meron tayong self-renunciation. Ibig sabihin, meron tayong sariling pagtalikod. Kailangan pa natin talikuran. Ngayon, kung ikaw talagang na-realize mo na ikaw ay namumuhay sa laman, then you need to repent. Okay? You need to repent, magsisi, and turn away from your carnal pursuit and desire. Meron pa. You must deny yourself and take up your cross. You must renounce your old way of life. Kapatid, hindi ko pwedeng ang paa mo nasa loob. Yung isa ay nasa labas. We must renounce our way of life. Old life. Okay? Tandaan po natin, tayo nandito sa sanlibutan po ito, pero hindi tayo namumuhan. Okay? Sa mundong ito, namumuhay po tayo sa mundong parating. Habang nandito po tayo sa sanlibutan po ito. We have to renounce our old way. We have to renounce our living for the kingdoms of this world, so that you may live for the kingdom of God. Diba? Kaya hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabutihan. This will be added unto you. Okay? Tandaan po natin. Last verse. Colossians chapter 3, verse 1 to 17, para na-trace mo lang sa harap yun. Okay? While Paul ay kanyang binigyan ng instruction ng mga mananampalataya. Doon sa Colossians chapter 3, verse 1 to 17, kasi binigyan ni Paul ang mga instruct ang mga mananampalataya na ang mga Kristiyano ay kanilang set up ang kanilang kaisipan sa things above, not things on earthly things. Okay? Eh, yung paalala po sa atin, and to put to death what belongs to their earthly nature. Okay? Na itakil po natin while we are clothing ourselves with virtues of characteristic as a Christian, as a chosen people, as a regenerate people. Okay? Yun ang dapat isuot po natin bilang isang piniling ng Diyos. Okay? Yan ang dapat makita. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po muli nagpapasalamat sa aming pamayan na aral kung saan nakita po namin ang kahinatnan ng isang tao kung saan nakaliblog ang kanyang kaisipan sa sanlibutan ng ganito. We are considered as an enmity of God. We are styled of God. But sa aming kalalagayan, Panginoon, po ay namumuhay na ayon sa Espiritu ay meron kami tinatananan na pangako na kapayapaan. Kapayapaan kung saan kami po ay patungo sa iyong pahalagan. It is the life of peace, eternal life. Salamat po Diyos. Ito po ay sa amin bilang mga mananampalataya. There is na Kristiyano na nagsasabi while siya ay namumuhay ng buhay carnal, ay hindi po yung totoo, Panginoon.
sana Lord, makita po niya ang kanyang sarili na ito ay kapamahakan. Baka ay nadaya po o Diyos sa katuruan ng pagkatiri sa Christian, na saan ay meron siyang karnan. That's not true. Dalawa lamang po ang pagpipilian. Dalawa lamang po ang destination ang pagpipilian. Dalawa lamang po ang bigyan. Dalawa lang din po ang disposition na dapat din po namin ibigay. Ang disposition for the believer and destination for the believer and disposition for the believer. Again, Lord, maraming salamat sa liwanag ng matalang ito. Ang po ay pinagyaman mo ng Diyos nito. Lord, maraming salamat. Kung bilangin sa mga Jesus.